everyone! Welcome back again to my channel. This is Zaibuano Vlogs. For this video, I'm going to market again. O diba, apat lang na item ang bibilhin natin, kaya ito lang ang dala natin. So, nakaraang live, dahil may ikikwento lang ako sa inyo. May nag-comment doon, sabi niya, Day, nung nasa Pinas pa lang ako, Day, gustong-gusto ko na makaalis, gusto ko nang maka-abroad, yung gano'n na feeling. Then nung nandito na daw siya sa abroad, nagsisi daw siya. So tinanong niya ako, ikaw din ba, Day? Sabi niya. So matik talaga yung sagot ko. Ay, yan ang hindi ko naisip na magsisi. Yan ang hindi ko naisip. Bakit? Ang dami kong na-experience dito na alam kong hindi ko ma-experience sa Pinas. Unang-una pa lang, Day, nang pagdating ko dito sa abroad, dito sa Hong Kong, nagkataon na pandemic. Na-quarantine ako sa hotel, Day, in 26 days. So, kung sa Pinas ako, hindi ko ma-experience yun. Oo, walang sahod, pero nanaba talaga ako dun, Day. Kaya nung nag-apply ako, kung nakita nyo yung yung video ko doon, ang pangit ko, Day. Pero nung nakastay ako doon, nanaba ako, Day. So sabi ko, ay, ang galing. Na-experience ko ang magstay sa hotel, na ang dami kong na-discover na hindi ko alam. Tulad ng mga toilet, ang layo ng compare sa atin. Yung toilet nila dito, Day, ay walang panghugas. Nagtataka ako, so sabi ko, ang hirap talaga pag yung taga-bukid ka, marami kang hindi alam, maraming bago sa'yo. So, sabi ko, at least, di ba, na-experience ko yung ganon. Then, nung dito ako sa abroad, kung nasa Pinas ka lang, hindi ka makakaipon ng, kasi ang goal ko nung first contract ko is makaipon ako ng worth 300. So, kung nasa Pinas ka lang, naku, Day, ako, since naman na nag-high school ako, yung nag-start na natuto ako magtinda-tinda at kumikita ng kahit paano pang suporta sa pang school ko. Kuripot talaga ako, pero kahit anong kuripot mo, ang hirap makaipon ng pera. So kung hindi ako nag-Hong Kong, hindi ako makakahawak ng ganong pera, dahil, di ba? Sabi ko, kaya hindi ko naisipang magsisi. Oo, may time sa part natin bilang OFW, pag nahihirapan na tayo, na nagsasama-sama na yung homesick, pagod, stress, masasabi mo na ayaw ko na, pero at the end, wala ka pa, Day, bahay. Ganyan ako, wala bang bahay, wag kang mag-inarte, wala kang karapatan. Ganyan ako, Day. So hindi ko naisip na magsisi. Kasi sa ko din, sa tingin ko, hindi ko pa naman nararating yung, hindi ko pa nakamit yung gusto ko talaga na magkaroon ng sariling bahay, kasi nag-iipon pa nga lang ako. Nag-iipon pa nga lang ako, so at least, 'di ba, nakikita ko na dito sa Hong Kong, dito sa abroad, ay pwede, may chance na matupad ko yung aking dream na magkaroon ng bahay. Kasi pag sa Pinas lang talaga, Day, kahit gaano kakarkuripot, syempre hindi naman ako tapos sa pag-aaral, hindi naman ganun kaganda ang trabaho ko sa Pinas, at ganun din ang asawa ko. So, mahirap talaga. Pero nung napunta ako ng Hong Kong, parang napaka-blessed ko na sabi ko, ay, diba, sa dinami-daming gusto maka-apply dito, na nahihirapan makapasok dito bilang first timer, o isa ako sa maswerte, kaya hindi ko naisip talaga ang magsisi na nag-abroad ako, kahit nahihirapan ako, go pa rin, fight pa din, o diba? Tingnan yung lola kanina, titig talaga siya. So nandito na naman tayo sa market. Ayan. Nandito ang buhay. So, kung nanonood ka ngayon at di ka pa nakapag-subscribe,
subscribe na dahil. Then like nyo na rin. I-share nyo na rin ang aking mga videos. So, kung nagpaplano kayo na mag-apply dito sa Hong Kong, makikita nyo na ang buhay ko dito eh. O diba? Tuwing ganito lang naman ako nakakapag-vlog. Tuwing ganito, o diba titingin si ate? Tuwing ganito lang ako nagbablog. So, ayan. Ano nga bang bibilhin natin ngayon? Diba nakalimutan na. Ang bibilhin natin ngayon ay 4 item lang naman. So, ayan yung palengke dito sa Hong Kong. So, imagine nyo yun. Alam nyo ba, hindi ko rin naisip yung sarili ko sa abroad. Pero, oh, dahil nandito ka na din. Sabi ko. So, ayan, tingnan ko nga muna. Ang bibilhin ko ngayon ay di ba paningkamot dahil vlog pag makitaan kasi mong amo. Sige, ito chikwa 1 frozen pork fish tofu. Sa gulay pala muna tayo dahil chikwa isa lang naman, then frozen pork, then fish tofu. Chikwa isang ano lang, isang peraso lang. Si amo na ang iisip ng mga lulutuin. Bili mo na ako. Sinisipon na kasi sa lamig. Chikwa lang yung binili ko, pang soup. Kulang kasi yung nabili ko kahapon. Then punta na tayo ng frozen pork, pang ano din, pang sahog mamaya sa dinner ng potato, sliced potato. Dito tayo kay ate, sukit tayo kay ate, kain te. So nakabili na tayo ng chikwa, pork, then tofu. Papunta na tayo ng isda, pang soup din siya day. Yung binibili ko madalas kay amo na dito ako nabili na isda. Yan yung mga fresh na isda. Ito yung binibili ni amo. Ayan, pang ano yan eh. Ngayon lang ulit, matagal-tagal na ako hindi nakabili ng ganyan. Nung nanganak siya, araw-araw ganyan ang ginagawa kong soup with chikwa, tofu. Ano lang siya day? Kailangan may luya. Then iprito mo muna siya ng sa luya. Yung slight lang na pagkaprito, yung maawala lang yung amoy. Then ayun, papakuluan lang. Together na. Wait lang. Leko. Around 35. Around 35. Diba? Yan lang. Mabilis lang siyang gawin. Yan, pinipili na ni kuya. Pero around 48 siya, pero ang gusto ni amo is around 35 lang. So, hanapan ka ng maliit. So, ayan. Tapos na tayo mag-market dahil huwag nyo talagang kakalimutan yung receipt nyo lagi. Then, i-check nyo kung tama ang sukli at ang nakasulat sa resibo. Kasi, naka-experience ako na tama yung sukli, mali yung nakalagay sa resibo kasi iba yung nagsusulat. So, nayari na kulang ng 10. So, nagtaka ako, paano nagkakulang ng 10? So, syempre, tatanungin ka ng amo, nasaan yung, nasaan yung 10 na yun. So, ikaw naman, malinis naman konsensya mo, paano nangyayari yung ganyan? So, double check para maiwasan yung ganito pangyayari. Hi, Day! Nakatinig. So, ayan lamang for this video. Don't forget to like and subscribe to my channel. See you next time. Bye-bye! Ganda-ganda naman niya.